Magandang araw ho sa inyong lahat mga kababayan. Ako po si Johnny the Bagger, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan po natin ngayon, ito pong mga ayaw po sa charter change. 88% po ng mga Pilipino ayon dun sa nakaraang survey ng Pulse Asia ay lumilitaw po na ayaw nila diyan sa charter change. Pero mismo ho sa survey din ng Pulse Asia ay lumilitaw na naniniwala naman sila na magkakaroon po ng magandang resulta, ah, na dulot nitong, foreign direct investment o sa madaling salita yung 'pag inalis na po yung economic restrictions, okey? Yung mga provision na 60/40 diyan po sa ating, saligang batas, yan. Ito yun, 88% of Pinoys oppose charter change base rito sa Pulse Asia. Okey. So ngayon sabi rito, pansinin niyo yung petsa nun, yan pareho rin ng petsa yun, yung, 88%, March 6 to 7. Eto, ang sabi diyan sa tanong, possible outcome of the removal of, restrictions against, foreign investors or businesses in our constitution. Okey. Kasi ang nagiging problema, sinasabi ng mga hinihikayat ng kahit na sino pang mga nagdaang mga pangulo, kaya hindi magtuloy ang kanilang mga ipinangakong pag-i-invest dito sa atin is because of our constitution na nagre-require na kayo na nagdala ng, kaperahan dito, trabaho, hanap buhay, pag-asa, at para sa sa mga kababayan naming mga Pilipino, hindi kayo puwedeng mag-manage ng negosyo niyo. Kailangan yung dinala niyo ritong, kayamanan ninyo, ipa-manage ninyo sa aming mga Pilipino. Kasi 60% kami, dapat meron tayong partnership or consortium na kami ang, lamang 60%. Alam niyo, ayaw ho pumayag ng mga negosyante. Maski naman ako, common sense, hello, pinaghirapan ko, negosyo kong ipundar. 'Di ba, gumastos kami ng napakalaki diyan. Oh, tapos dadalhin namin dito sa bansa ninyong Pilipinas, hindi namin ang aming negosyo, aba, 'wag na lang. 'Di ba, maging kayo man, lumagay sa gano'ng sitwasyon, palagay ko, hindi rin kayo, Ngayon dito yung tanong, sabi diyan, "Which of the following may occur?" Alin dito sa mga sumusunod ang maaaring, mangyari o lumitaw kapag, inalis na yung mga hadlang sa dayuhang pamumuhunan o mga negosyo dito sa ating, bansa. Yung kung saan, na yung constitution natin, yun nga yung 60/40. Um, Sabi diyan, an increase in high quality. Ito po kasi ganito yung survey nila, sistema. So these are the questions, okay? So ngayon etong mga tanong na ito, pipili ka kung alin dun. Halimbawa katulad niyan, 1, 2, 3, 4, 5. So, merong 10 sagot. Mamimili ka lang ng 5 gusto mo. At ito po ang pinakamaraming lumitaw. 64 po ang porsyento sa buong Pilipinas. Yan. An increase in high quality jobs. High quality jobs po, with high salaries and better benefits. 64% po ang naniniwala sa kanila. Okay? NCR 64, Balance Luzon 61, Visayas 50 ba 'to? Tapos, Mindanao 59, yung Class A, B, C, D, E, yan puro nasa 60 mahigit, 'di ba? And services to stakeholders, yan, the customers will be better. Foreign capital will dominate local investors and businesses. Ibig sabihin mas dadami sila, 'no, dadaigin nila yung, lokal natin, yung mga oligarko natin. Okay, so ito pasado yung mga paniniwalaan nila, wala man lang nag-line of 4. And then, the price of goods and services will decrease. Ibig sabihin yung presyo ng mga bilihin ay bababa. Hindi naman po sila uto-uto dahil nga naman wala naman pong negosyanteng nagpapalugi. So eto lang, yung kokonti lang ho yung naniniwala na 'pag nangyari po yung FDI ay bababa ang mga presyo ng bilihin. Pero naniniwala po sila rito na gaganda yung takbo ng, kabuhayan, sahod, 'di ba? So ibig sabihin po nito, mananatili lamang sa kung anong presyo ang, mga bilihin pero hindi na bababa.
which is maganda pa rin. Kasi ang pinakanakakatakot po rito, tumaas nga sweldo mo, humabol naman ang iyong mga bilihin, 'di ba? Eh, di useless. Oh, mainam na tumaas ang sweldo mo, yung mga bilihin, eh, natulog yung mga presyo. Yun po yung pinakamaganda. Okay? And that is what they are hoping for base dito sa survey na ito, 'di ba? Ngayon kung babalikan po natin again, paanong nangyari itong 88% ng mga Pilipino noon nung hindi noon, itong parehong petsa rin ng survey na 'yan, eh, lumilitaw na ayaw nila ang charter change, 'di ba? So nakita niyo yung inconsistency, 'di ba? Hmm, yan. So sabi dito ni Congressman Alfredo Garbin, citizens di-survey ang mag-aamyenda ng Constitution. Sabi ni Garbin. Yeah. Citizens will have the time to have their say during their public consultations and when they vote during the plebiscite, then not through a survey. Our point is to allow voters to vote on the issues. Voters of the very least, at the very least, deserve that. Pahayag ni Bicol Party List Congressman Garbin Jr. Tama 'yon. Okay. So etong survey na ito, ulitin ko lang, pareho lang po yaang petsa na 'yan. So tingnan natin, ano po ba ang naging problema ng survey na bakit lumilitaw ay yung 88% ng mga Pilipino ay ayaw na magano tayo, dito mag-charter change. Ito ho kasi may mga ginawang manipulation sila dito po sa survey. Okay, so may papakita ko lang sa inyo. Is it visible already? Okay, it is. Yan. Yeah, so March 6 to 10, ito yung tanong. In your opinion, should the 1987 Constitution be amended or not amended at this time? Okay. So yan yung sagot. 8% lang yung nag-yes. No. And then no, 88%. And then no, the Constitution should not be amended now, pero pwede sa darating na panahon. Ito naman, hindi kahit kailanman. Ito, wapakils. Okay. Ngayon, lumilitaw po, no, yung mga tanong pala nilang ibinato dito ay ito. Hindi po ang mga ito pinag-uusapan sa mga debate, sa mga diskusyon ngayon ng Kamara at ng Senado. Pero madaya ang ginawa nila rito na klase ng pagtatanong. They included everything, yung mga dati na. Sinali nila. Pati yung aligasyon po nila sa People's Initiative, yung kaparaningan ng mga senador na sila po ay i-abolish. Kaya naman po yung mga Pilipino dahil nga sa ganito pala ang klase ng mga itinanong sa kanila, eh nag-no sila. O sabi rito, considerable to big majorities are opposed to 10 selected proposed changes. Tingnan nyo ha kung meron po bang ganitong klase na proposal ng pagbabago sa ating saligang batas. Okay? Allowing foreigners to own schools and universities, 68%. Yes, pinag-uusapan to because dito sa RB 87 ng Kongreso, aside from yung mga pangnego-negosyo nila, industrial, pinag-uusapan din po doon ang education chacha. Okay? Kasi nasasaklaw din sila ng 60-40. Yan. So pinag-uusapan niya. Number 2, lifting the prohibition of the ownership from communications. Hindi naman ito pinag-uusapan kasi nga alam po nila kapag communication may involved dito ang national security. Changing the presidential system of government into parliamentary, 71%. Ito yung yung mga points na yun po yung mga sagot nila, yung mga ayaw nila. Hindi naman po pinag-uusapan ng ang sa RB 87 at saka RB 86. Hindi pinag-uusapan ang pagpapalit ng anyo ng pamahalaan mula sa presidential patungo sa parliamentary. 'Di ba? Wala namang gano'n.
Number four, allowing foreign individuals and companies to have foreign equity in mass media and advertising. Inulit lang din naman nila yung naandito, communications. So no na naman. Changing the present unitary system of government to a federal system. Diba? Ganun din naman ang ginawa nila rito. So, kaya dito lang is parliamentary, dito is a federal. So, ayaw rin talaga ng mga tao, 71%. And then extending the terms of office for national and local elective officials. Parang yung panukalang batas ni Robin Padilla na inactive naman yung kanyang proposal na yan, yung political chacha niya. And then etong kay Larry Gadon, recently ganon ang political chacha din, pero it has no bearing. Okay? And again, no bearing kasi April ngayon, March pa naman ito. So, ayaw rin po nila na magpalit tayo mula sa presidential, Republican presidential system into federal system. Ayaw rin po ng mga tao. Diba? So, extending the terms of national daw, yung mga local and national officials, ayaw rin ng mga tao. Okay? Shifting from bicameral, yung Senado at may Kongreso, into Congress na lang, wala ng Senado. 74%. Diba? Hindi naman itong pinag-uusapan, yan po ay kapraningan lang nila Senator Amy na at saka ni Cynthia Villar. Number 8 naman, removing limits of the shares of stocks in the Philippine corporations that may be owned by foreign individuals in companies. Okay, and then allowing foreign individuals in companies to own residential, industrial lands, 81%. Okay. Eh, unang-una, binihingi mong magtayo ng negosyo rito tapos hindi natin bibigyan ng karapatan na magmay-ari ng lupa. Aba naman, nagsumamo na nga tayo mag-invest dito. Binigyan ka na nga tayo ng pabor. Tapos ipagdadamot natin. Pwede naman gawin natin na pagka nalugi kayo, wag naman sana ay ibenta nyo sa gobyerno kung ayaw nyo na yung mga properties nyo, yung mga lupain. Hindi ba? Pwede naman ganun, may ganung klaseng um, stipulation eh. Oh. Panghuli, allowing foreign individuals and companies to utilize natural resources, 86%. Diba? Oh, yes ako doon. Hmm. So, hinalo-halo po nila yung kanilang mga katanungan. Kaya po, lumilitaw dito na 88% ayaw ng mga Pilipino na amyendahan ng saligang batas. 'Di ba? Kasi yun yung mga tanong eh. Tapos yung susunod, yun yung mga tanong tapos merong tanong na ganito. Okay ba sa'yo na amyendahan ng Constitution ngayon? No. Eh ano, hindi ngayon pero sa ibang panahon. Oh, 14 yung sumagot. Under this current administration, 6 ayaw. Under the next administration, 8 tayo din, 'di ba? Ang konti. Ang gulo nga nila rito eh. Ibig sabihin ko lang nito ay minanipulate nila itong klase ng survey, well calculated nila ang magiging resulta. Bakit kanyo? Eto ha. Meron ditong teka. Dito kasi sa PDF nila, Ah, meron kasi ibang PDF sila na may tanong dito na na aware ka ba o gaano ba kataas ang iyong kaalaman sa ating saligang batas? Okay, wala rito sa PDF na 'to, pero sa ibang PDF nila meron. Nga nakita ko kanina, natanggal ko rito, eh. Ang pinakamataas po doon ay wala ho silang sapat na kaalaman o yung extensive knowledge sa ating constitution. Hindi ho nila nauunawaan what is this all about, ang constitution. Isipin niyo 'yun, sila yung mga tinanong ninyo ng kumbaga tinanong sila tungkol sa papaano magluto ng pakbet, pakbet Ilocos, 'di ba? Tapos ang tinanong mo hindi po nila alam papaano gawin 'yon. Ang alam nila tinanong mo sa mga Kapampangan. Ang pakbet po ng mga Kapampangan, wala pong kalabasa ng mga Ilocano, walang kalabasa ang kanilang pakbet. Natural.
'Di ba hindi kayo magkakasundo, 'di nila alam papaano ginagawa ng mga Ilocano 'yan. Alam lang nila yung kung ano yung, na-perceive nila, mga nabalitaan nila, 'di ba? Nakasanayan nila sa kanilang lugar papaano gawin ang pakbit ng mga Kapampangan. Pero yung sa Ilocano 'di nila alam. So, parang gano'n ho ang nangyari sa kanila sa mga tinanong nila rito. Napakasensitibo ng paksa, tapos yung tanong hinaluan nila ng alam nila na magno-no ang mga tinanong nila, 'di ba? So very, very manipulative yung sistema nila rito nitong False Asia, 'di ba? Kaya nga ang nangyayari napapaano tuloy sila, napapahiya sila roon sa sarili nilang survey kasi, lumilitaw po, balik natin 'to, ah, dito ay sorry, ayan, oh. Sabi diyan 'no, karamihan sa mga Pilipino ay nagsasabing okey sila sa pag-aalis sa mga foreign, ownership restrictions sa 1987 Constitution upang magkaroon ng mas mataas na kalidad ng mga trabaho, mas mahusay na serbisyo at mapababa ang mga presyo ng pagkain ayon sa isang survey ng Pulse Asia. Ang petsa kapareho rin po ng ating pinakita kanina, sabay po itong ginawa. Ito po'y bahagi ng napakahaba nilang questionnaire. So, kung ang survey po ay nauna siguro dun sa tanong ay mga ganito, palagay ko yung 88% po ang mangingibabaw na pabor silang amyendahan na ang Constitution ngayon kasi naniniwala kami na tataas ang kalidad ng trabaho at magkakaroon ng taas ng sahod at ng mga benepisyo. Gaganda po yung trabaho, gaganda yung sahod, at gaganda rin yung mga benepisyo. Magkakaroon yan ng like what I always say, gaya sa amin sa call centers, healthcare na libre, hindi mo huhulugan monthly. Sagot ng kumpanya, magtrabaho ka lang sa kanila. Ba? Nangyayari po kasi yan kapag mataas ang demand tapos wala nang ibang aplikante. So kumbaga, papyrate na yung mga taga-kabilang bakod, papyrate na kayo indirectly ng taga-kabilang bakod rin. Oo, 'di ba? So yan po dapat ang score niyan, magiging 88 yan kung nauna po itong tanong na ito. Kasi ito po yung tanong na sumasagot sa ano ba ang pangangailangan mo para masabing masaya ka na isang Pilipino sa ngayon, sa usapin ng aspeto ng ekonomiya ng sikmura. 'Di ba? Tama ho kayo. Napaka dito, simple lang sana pero ginulo nila. 'Di ba? Sabi ni Byron Katol, ang gulo ng tanong ginugulo nila ang mga tao. Tama, 'di ba? Ano, kalokohan yang tanong, dapat pasimple lang na tanong yung, kayang unawain ng mga ordinaryong Juan de la Cruz. I agree, 'di ba? Okay, so eto ha, 'di ba? This is indeed funny. Yung 88% ayaw ang charter change, pero gusto nila, naniniwala sila sa economic tsa-tsa. Halatang-halata na yung, manipulative behavior ng design ng survey na ito. Tapos ginagamit po nila na Villanueva o basta either Villanueva o Gatchalian na sinasabi, dapat, ito na yung maging barometro, 'tong survey na ito, para matigil na ang pagsusulong ng RB 86. Mga hayop talaga 'tong mga Jutanginangers na 'yan, na mga senador natin, 'di ba? Bakit ba kasi ayaw po nilang sumugal? Ba nakakaawa yung mga OFWs. Alam niyo ho, ha, ako'y pesteng-peste na rito na ayoko kasi yung mga kababayan po natin ay uuwi po sila na ganito po ang itsura. Ayan, oh. Ganito sila, 'di ba, hirap na hirap sa buhay katulad ng inyong abang lingkod nung araw. Naku, ganyan rin ho ang aming sahig. Kawayan din ho ang aming sahig. Oh, ganyan. Pero hindi naman kami tad ng kawayan kasi dito kami sa Metro Manila sa Quezon City. Hmm,
'Yan, ganyan kami, may ganyan din kami nun, banggerahan, oh, langgana, swimming pool na namin 'yan, 'di ba? So, siyempre nangangarap na umahon naman tayo, kaya lang walang oportunidad sa ating bayan. Nag-abroad si Neneng, 'di ba? Kaso minalas, nagkaroon siya ng among malupit na hindi naman po natin makontrol na huwag mangyari. Kahit anong pananakot natin, ipu-pull out na namin ang mga Pilipino diyan. Eh, yung mga Pilipino kailangan nila ng hanap buhay na hindi matagpo-tagpuan sa sariling bayan. Nagtitiis po diyan. Ang masakit po sa lahat, ang nakakayamot ay uuwi silang nakakahon, 'di ba? Umalis sila para sa pag-asang magbagong buhay nila. Tapos pag-uwi nila nakakahon, ilang mga Pilipino pa. Kaya nga ito po ay panawagan ko sa mga senador natin na pinagtatangkaan nila. Ilan sila na sigurado na hindi ho boboto sa charter change, sa economic tiyatya. We have Pimentel, yung mag-inang ah, tawag dito, sila Nancy Villar at saka si Mark Villar. Yan, tatlo. Eto pa, si Risa Baby pa. Oh, 'di ba? Apat. Oh. Tapos, Senator Amy Marcos. Hello! Nakakaloka kayo. Wala kayong malasakit sa inyong kapwa. Dapat siguro, no, kung hindi kayo makarelate sa mga kababayan nating umaalis dahil nag-aasam ng pag-asang magbago ang buhay nila, ba't hindi kayo mamasukan muna, 'di ba? Mag-OFW kayo, magkasambahay kayo. Hindi po lahat ng Pilipino ay skilled. Naglalakas loob umalis ng bayan, para mag-alaga ng mga anak ng ibang tao. Naglalakas ng loob umalis dito, 'di ba? Para pagandahin yung mga lugar ng ibang bansa kapalit ng malaking sahod. Samantalang ang sariling bayan nila kailangan hindi sila mapakinabangan dahil hindi mai-provide ang pantustos sa kabuhayan nila at ng pamilya nila. Ngayon, bakit hindi tayo Cynthia Villar pala, sorry, 'yan. Hmm. Bakit hindi po kayo sumugal, 'di ba? Bakit kung ano-anong kapunyetahan ang ginagawa ng mga senador natin na takot na mawala diyan sa puwesto. Wala namang sinasabi ang ating Presidente Marcos na tanggalin ang mga senador. Wala namang economic provisions na gagalawin. At eto pang isang, ewan ko ba kung anong pumasok sa utak ni Larry Gadon, "Wag niyo na ngang iboto 'yan, nakakayamot." Umepa lang, nagpapansin lang, sablay pa, 'di ba? Alam na ngang napakasensitibo at maraming naninira at humahadlang sa pagkakataong pwede tayong magbago, umasenso sa pamamagitan ng ating, economic tiyatya, sisingit itong isang, attorney Larry Gadon. Yung, naka-annual suspension, 'di ba? Magsusulong ng gano'ng klase. 'Di talagang itong mga praning na nag-aabang ng ibubutas sa gobyerno, sasabihin, mula sa isang mataas na opisyal ng Malacanang at tagapayo ng pangulo, nakakalapit sa pangulo, lumitaw talaga kung ano ang hidden agenda na hindi na hidden ngayon, ay ipinaamyendahan na rin ang mga political provisions para manatili sila sa puwesto ng mas mahabang panahon katulad ng tatay niya. 'Di ba gano'n ang sasabihin, eh. So yung mga ordinaryong mamamayan na ayaw ng amyenda ng saligang batas natin, maliban na lamang pong gusto nilang maamyendahan ay ang bahagi nito para ho sa ating mga bituka. Magbabago na rin po ang kanilang pananaw because of that, 'di ba? Now, going back, dapat po rito, mas lalo po nilang isulong at maipasa na ang economic tiyatya. Alam na po ng maraming pagkakataon na lagi na lamang, taon-taon na lamang laging nasisilip ang saligang batas dahil napakaganda ng mga lakad ng pangulo, napapa-improve nila ang Pilipinas, ang imahe nito para maging, investment hub. Ang problema hanggang dun lang, hanggang hub lang.
Bakit? Hindi po kasi investment, hindi ho welcome sa mga investors ang, ambience ng ating saligang batas. Napaka-risky, napaka-risky para sa mga dayuhang mangangalakal. Tapos ang ating gobyerno ayaw namang magnegosyo dahil naniniwala sila na kapag ang gobyerno ang nagnegosyo ay ang tendency ay malugi dahil sa corruption. Eh kung mga putang ina puro kayo mga magnanakaw, talagang gano'n ang mangyayari. Kahit na yung existing nating mga GOCC, malulugi dahil kung puro pagnanakaw ang aatupagin nyo. Kung hindi talaga para sa sa malaking sahod na ninyo't makuntento kayo, gusto nyo pa, kunin nyo pa, 'di ba? Labis-labis. Eh talagang magkakaletse-letse. Hmm. Pero dito dapat maawa naman na po ang ating mga senador, 'di ba? Para sa gano'n itong mga kababayan natin na sila'y umaasa gaganda ang takbo ng buhay nila, ayaw man nilang umalis sa Pilipinas, hindi na talaga sila aalis dahil nandito na yung magandang oportunidad. Ano bang pinapangalagaan nitong mga taong ito? Like nila Cynthia Villar. 'Di ba mga interes nila? Oh. At saka itong interes ng mga kapwa nila negosyante. 'Di ba? Dapat nga i-share nila yung best practices eh. Magmula sa pagtitinda ng balot, ewan ko kung totoo, ni Manny Villar nung araw. Hanggang sa naging multi-billionaire sila. Dapat nga yung best practices, naisi-share nila sa gobyerno at dito sa taong bayan. Hindi ho po pwede yung salitang sipag at tiyaga. Punyeta, sipag at tiyaga kung walang oportunidad, 'di ba? Sinasabi ko nga eh, opportunity knocks once in a lifetime. Now, this is my version. Op- If you missed, 'di ba? As other people say, opportunity knocks once in a lifetime. And if you missed it, create opportunity. Now, kayong mga senador, bago pa namin ma-miss itong mga oportunidad na to para sa mga makababayan natin, i-create nyo na ang opportunity para itong mga itong mga pledges na to ay matupad na mangyari rito. Magkaroon ng katuparan, 'di ba? Para hindi sila uuwi ng Pilipinas na putragis na 'yan, naka-eroplano ng umalis ng Pilipinas, nang bumalik dito, pareho ng mga maleta nila, nakamaleta na rin pagbalik, 'di ba? Oh, ito isang video na 'to, 'yan. Oh, ito ho nga isang Filipina na 'to nahulog sa gusali, ah, mabuti buhay pa, basag ang kanyang panga. Bakit? Ito'y nahulog, kung di ako nagkakamali, naglilinis yata ito ng bintana, tapos nahulog o parang re-raping yata ng amo, gano'n. Nahulog sa tumalon, oh. Ngayon, diyan 'yan sa Kuwait, eh. Hmm, nahulog nahulog sa gusali. Ngayon nung bumagsak siya do'n, hindi po siya matulungan ng isang Pilipinang kababayan natin na nakakita sa kanya. Diyan nang nakaupo siya, umuungol siya at, humihingi ng tulong, basag ang panga. Pero ang, batas pala kasi sa Kuwait, tanging mga pulis lamang ang maaaring humawak sa tao. Dumating naman agad yung mga kapulisan at nadala siya sa ospital. Tapos pina-CT scan, okey yung kanyang, utak, walang brain damage, fractured lang yung kanyang mga binti, yung kanyang, panga, basag talaga. Pero naoperahan na siya, nagkaroon na ng reconstruction ng kanyang panga at, nakauwi naman na po ng Pilipinas buhay. Nangyari po ito kung di nagkakamali ay 2016 pa, 'di ba? So, ilan pa, kung di ako nagkakamali meron pa tayo sa Hong Kong, naglilinis ng bintana, nahulog, patay. 'Di ba? Merong iba tumalon. Bakit? Eh, kasi gagahasain nung amo. Meron namang iba, matapos na gahasain nung amo, ginulpi naman nitong asawa. Yung iba naman, pagkatapos nung amo, nung lalaki, anak naman ang dumali. Tapos yung mga tiyuhin niya, ginangbang nila. Pagkatapos,
paglilinisin nila ng bahay. Isipin niyo 'yun. Ngayon kung ang oportunidad ay nandito sa ating bayan, 'di ba? Mga manhid 'tong mga diputang mga senador natin, eh. Ang daming dahilan, iisa lang naman ang kanilang pinoprotektahan diyan, interes lang nila na masiguro nila na yung pangamba nila na baka pagka nabuksan ang ating, saligang batas para sa amyenda, gaya ng sinasabi ni Amy at nito ni Cynthia Villar, pwede mo nang buksan ang lahat. Kaya nga merong ano, merong, dokumento, economic tiyatsa lang ang aasikasuhin niyo. Ano ba ang mahirap dun, 'di ba? Kaya po itong mga senador natin, ha, hindi man natin kahit gustong-gusto na natin, mabuwag na, mabura na ang ating mga senador, ang mismong Senado. Kaya lang po imposibleng mangyari sa ngayon dahil nakatakda yan, nakatadhana yan sa ating saligang batas. Pero meron po tayong magagawa at malapit na ang panahon ng pagganti. Linisin natin ang Senado. Sila ang buwagin natin dyan. Yung 12 na re-electionista, kalahati niyan, wag na nating iboto. Kumuha tayo ng bago kahit anong partido pagaling yan, basta po merong utak, ibig sabihin may kakayanan, lalo na kung abogado tapos talagang subok na natin na magaling lalo sa paninindigan, kayang makipagbakbakan ng bunganga, 'di ba? Hindi yung puro pakyut lang, nutriba ng hawak, walang ginawa kung hindi may camera, isa lang ang pagmamalaki, malasakit center pa, 'di ba? 6 na taon, yan lang ang pasahuri natin. Wag gano'n. O kakantahan lang tayo, Wonderful Tonight tayo. Wag gano'n. Wag nating gawing entertainment hub ang Senado. Hmm. Yan po dapat ang maging mindset natin ngayon pa lang. Lilinisin natin ang Senado. Wag nating hayaang bumaba si BBM sa 2028 na walang nangyari sa kanyang administrasyon. Dahil lamang po dito sa mga senador natin na mga adik yata itong mga hayop na to, eh. Kasi tamang hinala palagi na sila'y matatanggal sa trabaho. Mahilig din namang magtrabaho, ano ho? Ano kayang dahilan? Well, halos kalahating milyon lang naman po ang sahod ng mga yan kada isang buwan at 10,000 piso ang allowance sa bawat mga committee-committee hearing nila. Puwede na rin naman panggasolina, may pambabae pa, may pambisyo pa, 'di ba? Oh, buti sana kung tumataya ng loto at manalo. Nakakainis, eh, itong mga senador natin. Kaya para sa akin po, ah, dahil dito sa survey na 'to na umaasa ang ating mga kababayan, aba, mas dapat po talaga na isulong etong economic tiyatsa. And for now, 'wag muna nating intindihin etong, political tiyatsa. Hilaw pa sa isipan ng mga tao, well, just leave it. Do'n lang tayo sa economic tiyatsa, 'di ba? Ay naku, kainit ng ulo yung mga 'yan. Basta gano'n gagawin natin, linisin natin yung Senado, tanggalin natin sila. Tapos sa 2028 gano'n din, 'di ba? Isipin mo 2025 nilinis natin, okey na. Tapos siyempre matatakot po yung mga naiwan, yung mga ka-batch ni BBM, nila Robin, matatakot sila na, "Uy, putya delikado kami, nawalan kaming trabaho." Oh, 'di magtitino yang mga 'yan, bakit? Baka sa 2028 'di na kami iboto ng mga Pilipino, oh, 'di ba? Oh, pagka nanatili pa rin silang gano'n, walang pakialam, oh, isama rin natin sila sa paglilinis basta po sa 2 taon, 2025 maglinis tayo ng Senado, 2028 maglinis din tayo ng Senado, by 2030 I guarantee you kapag sinulong pagbabago ng ating political provisions, nako, lalo na ng economic provisions, mang-aamyendahan at maamyendahan po successfully yan. Bakit? Meron na po tayong mga tamang senador. Basta ganun lang, pagkupal dyan sa Senado, wag na nating iboto. Ibasura natin.
Napatunayan na po natin 'yan noong 2019 nung ibinasura natin o idiniretso natin sa inidoro ang 8 Diretso. Ulitin po natin 'yan kahit pa sa kaalyado ni PBBM kung batugan at walang kwenta lang din naman, hindi po siya nakakatulong sa ating presidente at sa taong bayan, then ibasura po natin. Kahit itaas pa ni BBM ang kamay, kahit buhatin pa ni PBBM ang tao na yan pagka walang kwenta, sa basurahan po natin isilid. Okay? Yun po yung tunay na loyalista. Ang sinabi ni Apo Lakay, ha, ay dapat po nating yakapin ang kaisipang Pilipinismo na na kaisipang makadiyos, makabayan at makakapwa-tao. Hindi po sinabing pangpamilya lang nila. Hindi po ganun ang sinabi ni Apo Lakay. Kaya ngang hiningi niya, ang kailangan ng bayan sa ikauunlad ay disiplina. 'Di ba? Hindi po yung kahit na ano, kahit anong mangyari, basta Marcos ang apelyido, Marcos boboto ko. Kahit taksil sa bayan, basta Marcos, Marcos lang makakapagbigay ng ano ng tunay na kalidad ng trabaho, no, ng pagsisilbi sa bayan. Tandaan nyo, iba ang lolo, iba ang anak, iba ang apo, iba ang kapitbahay. Unique ang bawat Pilipino. Bumase tayo sa kakayanan, 'di ba? 'Yun ang dapat nating gawin. Hmm. Alright?